Great Wednesday, yeah, sa ating lahat. At ituloy natin yung ating ginagawang pag-share ng ating devotion dito sa social media mula sa aklat ng Book of John chapter 2 verses 23-25. Pinamagatan natin itong alam ng Panginoong Hesus o alam ng Diyos ang kalooban ng tao. At nandito na tayo sa pangatlo na ating realization or reminders na natanggap mula sa ating Panginoon. At ang pangatlo ay bilang mga tao, hindi tayo pwede magmayabang sa Diyos. So, sa nakalipas na 2 araw, pinag-uusapan natin ang patungkol sa alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Alam niya kung sino tayo. Nakikita niya ang kaibuturan ng ating puso. Alam niya kapag tayo ay nagsisinungaling. Alam niya kapag tayo ay nagkukunwari. At sa araw na ito, pag-usapan natin yung bilang mga tao, hindi tayo pwede magmayabang sa Diyos. So, napaalalahanan po tayo, ang inyong lingkod, na sa kabila na minsan pinapahintulot na sa sarili nating sikap, galing, talino, paraan, diskarte, ay tayo ay labis na napagpapala, labis na nakakatanggap ng mga pabor na minsan ay hindi natin inakala. So, paalala na ang mga bagay na ito ay hindi natin pwedeng ipagmalaki, ipagmayabang, una sa Diyos, sa Panginoong Hesus, at sumunod, syempre, sa mga tao na ating nakakasalamuha o pinahintulot ng Panginoon na ating makasama. So, bakit? Kasi alam na alam ng Panginoon kapag tayo ay dumudulog sa Kanya, humaharap sa Kanya, nananalangin sa Kanya, pero ang puso natin o isip ay nagyayabang lamang. Yan. Paano ba yung sample ng yabang? I-relate ko sa personal kong karanasan. Minsan may prayer tayong ganito na, Lord, ang galing ko, no? Dahil biniless mo ako ng ganung talent, binigyan mo ako ng ganung talino. Ito ngayon ang nararanasan ko. So, yes, pwede natin gawing prayer yon sa harap ng Panginoon bilang personal na pakikipagrelasyon. But make sure na we are delighted na hindi magkakasala sa Diyos. Kasi merong time na yung ating pakikipag-usap, panalangin sa Panginoon, ay alam natin sa bandang dulo ay we are being proud or nagyayabang sa lumikha sa atin. Tila minsan yung prayer ay nagiging pahapyaw na lamang na masabi lang na nag-pray tayo, pero ang totoo, tuwan-tuwa tayo sa ating sarili dahil ang galing natin. Dahil yun nga, naka-achieve tayo ng isang bagay, nakaranas tayo ng isang bagay, but when the Lord seriously tiningnan niya, pinanood niya ang buhay natin, kapag tayo natutulog na, kapag tayo nakapikit na, alam na alam ni God, ang anak ko nagyayabang. Ang anak ko niyayabangan ako. Hindi niya alam, ako naman ang lahat na nagpahintulot ng mga yon. At bago pa man niya magawa yon, I am the one who gave him the talent, the skills, and the abilities. So yun po, bilang tao, hindi tayo pwede magmayabang sa Lord. Kilala tayo ng ating Panginoon. Ano pa yung kayabangan? Kayabangan minsan in a sense na, Panginoon, kapag ginawa mo sa akin to, promise, gagawin ko to sa mga tao. Gagawin ko po ito sa mga tao na pinagkatiwala mong makasalamuha ko. Pero, kapag pinahintulutan na ng Panginoon, ay nalilimutan na natin gawin. So, yabang lang. Show off lang. Tapos, mayroon ding time na mayabang tayo sa panalangin sa Panginoon, pero pag napahintulot na ni Lord, yung hardship, trials, challenges,
lumilihis na o nag-iiba na yung mga nangyayari dun sa ating ine-expect based on what we can do, ay sa halip na tayo ay maging mapagpasalamat at maging mapanalanginin, ay minsan nalulungkot tayo. At ang yabang natin ay nauuwi sa hiya sa Panginoon, or yun nga, nagiging anong tawag dito? Sa halip na gamitin natin na paalala na sa Panginoon galing ang ating mga regalo, talento at mga kakayanan, ay nangyayari tuloy, nalulungkot tayo dahil yung ine-expect natin na iniyayabang natin sa Panginoon, nagagawin natin, pero sa kabila nung na iba or nagkaroon ng challenges, ng hardship, ay nalulungkot na tayo. Therefore, itinuturo ng Panginoon yung mensahe na, anak, no? It's not by your might, it's not by your power, but by my Spirit. So, before anything else, sa ating prayer, sa sincerity ng ating puso't isip, alam na ng Panginoon kung ano ang ating mga hinihingi. If it would be best for us, especially sa kabila ng mga kahinaan na ito, na minsan ay nagsisinungaling tayo, nagkukunwari tayo, at ngayon nga, nagyayabang tayo, alam ng Panginoon kung paano ang habag niya ay mag-extend sa atin. At kung tayo lamang ay magiging aware doon, marirealize natin yon, or tayo ay makukonbikta ng banal na Espiritu Santo ng Lord, and then bigla tayong nagrepent, bigla tayong humingi ng sorry, bigla tayong hinanap natin ang habag at biyaya ng Panginoon, ay tiyak pa din sasamahan tayo ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. At yun nga, sasabihin niya at paalala sa atin, not by your might, not by your power, pero sa pamamagitan ng Espiritu ko. So, napakagaling, napakahiwaga, napakadakila, napakamakapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaya naman, sabi ko nga naman nakakarang araw, simple lines from John chapter 2, verses 23 to 25, but it reminds me a lot, it refreshes me a lot, at higit sa lahat, yun nga, patuloy itong nagpaparealize sa napakaraming bagay na napapahintulutan ng Lord. Mula pa noong tayo ay nagsimulang magtalaga ng buhay natin sa ating Panginoon. So, napakamakapangyarihan ni Lord, nakaka-amaze matuto sa Panginoon, nakaka-amaze makaranas ng mga pabor sa Panginoon, and at the same time, nakaka-challenge din na makaranas ng mga hardship, trials, and what you call this, struggle sa ating Panginoon. So, yon, patuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoon, patuloy nating saliksikin ang kanyang salita, at sometimes in our life, sa simpleng verses, sa simpleng scripture, God can reveal and God can teach us many things. At pag natutunan natin yun, nagpakumbaba tayo, inaccept lang natin yung mga paalala na yan, ginagawa man natin to o maaaring ma-encounter pa lang natin to, or nagawa natin ito from the past, ang maganda doon, maganda yung ating present at maganda yung ating tatahakin, kasi meron na tayong mga ganitong paalala at mga ganitong principles. So, muli po sa pangatlong araw ng ating pong pagpapaalala ng Panginoon sa salita niya, lagi nating tandaan, ang tao hindi makakapagsinungaling sa Diyos. Ang tao hindi makakapagkunwa-kunwarian sa Diyos. At ang pangatlo po, ang tao hindi pwede magyabang sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat sa araw na ito. Lagi nating tandaan, we are already blessed. Keep that blessings flowing, and sumaatin po ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos, sa ating Panginoon. God bless po, and Shalom.